isang pares na dowsing rod na pinusuan po ng ating isang katiits mula sa probinsya po ng Agusan del Sur. Dowsing rod po mga katiits, ginagamit sa paglukit ng tubig. Magagamit din po ito na kailangan mo po siyang lagyan ng anti-decoy para hindi na po siya ma-decoy. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating mga kababayan, sa ating pong mga katits. Demo pa rin po ng isang pares na dowsing rod na pinusuan po ng ating isang katits mula sa probinsya po ng Agusan del Sur. Ito katits, yung iyong pinusuan, dito mo siya babalahan. Kung ano po yung ibabala, yun po yung ilulukit ng ating dowsing rod. So ang dowsing rod po mga katiis, mga kababayan, ay ginagamit sa paglukit ng tubig ng mga iba't ibang lahi para makahanap po sila ng volume ng tubig. So magagamit din po ito sa paglukit po o paghanap ng mga itinago ng mga hapon na kailangan mo po siyang lagyan ng pang anti-decoy na dapat pong ilagay sa isang dowsing rod at para hindi na po siya ma-decoy. So yan mga katits, kailangan paggagamitin mo po sa pagtitreasure, mahalaga po yung mga pang anti-decoy minerals ay dapat po nang nakalagay dyan na dapat hindi po mawawala sa isang dowsing rod. So ito mga katits ay napag-estimate din ng lalim. At kapag natapatan, nagko-cross po siya. Yan, ito po yung kaibahan na kailangan po ay meron pong load ang atin pong dowsing rod. So meron po tayo dito katis na ilulocate. Ito po yung 14 carats na ring na siya kung gagamitin bala sa atin pong dowsing rod. Ayan. So mga katits, bala-bala po yan. At pinapaalala ko rin po sa ating mga kababayan, sa ating mga katits na kailangan kapag gagamit ka po ng dowsing rod at wala siyang load na katulad nito ay hindi po pwedeng gamitin sa pagtitreasure. Una po yan ay makakalukit po yan ng decoy. Kaya kailangan napaka-importante po ng load na ilalagay sa dowsing rod. So meron po ako inulukit dito. Ito po yung bracelet na 18 carats. Gamit po ang 14 carats na ring at dowsing rod. Ayan. Sa paggamit mo pa rin po katis nitong ating dowsing rod, importante po yan na kailangan ay ipahid mo pa rin yung kanyang pendulum sa lupa. Yan po ay nakapagpapabilis, nakapagpalakas at mabilis nang makakabisado yung hinahanap po natin. So ganun din po, katulad pa rin po sa pagtaas natin ng dalawang single antenna ay sabay po natin tataas ito pong ating dalawang dowsing rod. Yan. So yan mga katids, pag itinas po yan, tuturo agad dyan doon sa atin pong target. Ayan, ganyan po yan. Ayan, ganyan mga katits. Kung pagmamasdan nyo, yan po, ganyan po kabilis yung ating paggalaw ng dowsing rod. Sikapin nyo lang mga katits, laging practice lamang po yung paggamit. Ang pag-aralang mabuti kung paano po natin pagagalawin yung pong ating mga gamit. So ganyan pa rin. Yan. Ganyan ito katits. At ito pa rin. Yan. Ayan. Ito pa rin siya tuturo. Yan. Ito katits yung dowsing rod. Ito po ay magagamit pang malayuan. Yan. So ibig sabihin
ang dowsing rod po natin ay mayroong estimate na layo na kayang abutin po ng ating dowsing rod. Yan. Ang dowsing rod po ay umaabot lang ng hanggang 500 meters. Ang kayang abutin lang po ng ating dowsing rod. So natest ko na po yan. Ay, ibahan po ito ay rod. At dapat po yan ay katulad ng mga antenna na adjustable. Malakas po yung frequency ng mga antenna na adjustable. So ito po yung rod. Yan. Ganyan po yan. Ito po nagtuturo yung ating rod. So ito po ay aking tatapatan. Katulad din po ng ating single antenna. Tripod antenna na kapag tinuwangan mo ng anumang klase locator, ang isa ay kung magkukross po siya. Pero ito mga ka-TH, ito po ay magkukross kapag pinapatan po natin ang ating pong target. Ayan. So kapag kukross po yan, ganyan na po yung kanyang pag-cross. Ayan. Ganun po siya mula pa rin sa baba. Ayan. Ganun po yan. Magkukross at magkukross po ito. Pag lumabas tayo, ganyan. At siya po ay bumabalik pa rin patalikod. Ayan. Ito ka-TH. Ayan. Pabalik pa rin po yan. So ayan po yung ating dowsing rod. Yan. Nakapag natapatan, iikis siya. So mga kababayan, mga ka-TH, ang ating dowsing rod po ay pwedeng balahan ng pangsakar deposit, pang tunnel. Pero kailangan mo lamang po ng isang mahaba na katulad po ng ating dowsing rod. Kapag isa lamang, tutubangan mo po siya ng isang Japanese one sa paghanap po ng entrance ng tunnel, closed tunnel, maging dun po sa ating sucker deposit. So ito pa rin. Ito po yung may bala. Yan, mula pa rin sa baba. Yan, katulad din po ito ng single antenna na kailangan mo po yung pakiramdaman kung saan po yung babaling. Ayan. Ganyan po yung ating dowsing rod. Ayan, doon pa rin siya nagtuturo. Ayan. Doon pa rin. Ayan, doon pa rin. Ayan. Ayan, ito kapit. Ito po yung ating dowsing rod. Ganyan po yung kanyang paglocate. So mga kababayan, sa pamamagitan po ng isang pirasong dowsing rod, tatapatan ko po yung ating target. Ayan, yan pa rin. Kuha pa rin po ng ground. Ayan, pagdahan-dahan po tatapat yan. Ayan, ito pong ating dowsing rod ay umiikot agad. Yan po, hindi po yan katulad ng pag-ikot ng ating pong single antenna. Ganyan lang po yan. Ayan, ang pag-ikot po niya, hindi po yan mabilis. At frequency lang po yung kanyang pag-ikot diyan. Wala pong dowsing rod na umiikot po ng mabilis na katulad po ng ating single antenna. Ayan, dahil ito po ay rod, frequency lang po yan. Nakatunayan, kapag umiikot po yan, ay tinatapatan na po natin, nasa tamang tapat po tayo ng aura ng gold. Ayan, ganyan po yan. So mga kababayan, mga ka-TH, yan, ito po yung dowsing rod na kailangan po nating lagyan ng load. At kung bibili ka po ng dowsing rod, pag binaluktot mo lang siya, gagamitin mo na, hindi pa rin po tayo makakasigurado na makakalukit po tayo ng gold. So dahil makakalukit din po yan ng mga minerals, highly minerals at decoy na nilalagay po ng mga hapon. So mga kababayan, mga ka-TH, mula po sa probinsya ng Agusan del Sur, ito po yung iyong pinusuan, Samparis na dowsing rod, na ito po ay bala-bala. Maraming salamat mga ka-TH na patuloy na nanonood po ng aking mga in-upload na video. Huwag pong kalimutan mag-subscribe, like, share, and comment para mag-update po kayo sa aking mga ginagawa video. Maraming salamat mga ka-TH. Pagpalay tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan.